Magandang araw mga kapatid. Isang mainit na pagtanggap sa inyo sa ating video ngayon. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa pagkakataong ito at umaasa akong ang bawat isa sa atin ay handang makinig at magbukas ng ating mga puso sa mensaheng hatid natin ngayon. Tayo ay nagtipon dito sa ating virtual na komunidad upang pag-usapan ang isang napakahalagang tema. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba. Mahal ka ng Diyos at nais niya ang lahat ng pinakamainam para sa iyong buhay. Sa mundo na puno ng mga boses at opinyon, madaling maligaw ng landas. Maraming tao ang nagiging biktima ng mga negatibong komento, panghusga at hindi pagkakaunawaan. Minsan, ang mga salitang ito ay nagiging hadlang upang makita natin ang ating sariling halaga. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nais kong ipaalala sa inyo na may isa tayong tunay na tagapag-alaga, ang ating Diyos. Siya ang nagbibigay ng pag-ibig, pag-asa at liwanag sa madilim na bahagi ng ating mga buhay. Alam niyo ba na sa bawat pag-ikot ng mundo, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling matatag at hindi nagbabago? Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, naroon siya, nagmamasid at nagmamahal sa atin. Ang ating Panginoon ay hindi naglalagay ng kondisyon sa kanyang pag-ibig. Hindi niya tayo tinutukso o hinuhusgahan base sa ating mga pagkakamali o kahinaan. Bagkus, siya ay laging nandiyan, handang yakapin tayo anuman ang ating pinagdadaanan. Ngayon, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na buksan ang inyong mga puso at isipan sa katotohanan ito. Ito ay higit pa sa isang simpleng mensahe. Ito ay isang paanyaya upang tayo ay lumakad sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Sa bawat sitwasyon na nararanasan ninyo, tandaan ninyo na mayroong isang Diyos na nagmamalasakit at nais ang pinakamainam para sa inyo. Hindi kayo nag-iisa sa inyong mga laban. Kasama ninyo ang inyong tagapagligtas. Minsan, nagiging mabigat ang mga pasanin sa buhay at tila ang mga pagsubok ay hindi natatapos. Ngunit sa mga pagkakataong ito, mahalagang alalahanin na ang mga pagsubok ay hindi naglalarawan ng ating halaga. Ang ating halaga ay nakabatay sa kung sino tayo sa mga mata ng Diyos. Siya ay hindi bumababa sa ating mga pagkukulang, kundi siya ay tumataas sa ating mga tagumpay. Kaya kung nararamdaman mo na mababa ang iyong tingin sa sarili, maaari kitang hikayatin na muling balikan ang kanyang mga pangako na naglalaman ng pag-asa at pagmamahal. Bilang mga tao, tayo ay likha ng Diyos na may layunin at misyon. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, may mga pagkakataon na tayo ay tinatawag na ipakita ang ating tunay na sarili. Ang mundo ay maaaring puno ng mga negatibong boses, ngunit sa ating Diyos, mayroon tayong isang matatag na kanlungan. Nais niya tayong makita na nagliliwanag sa ating mga talento at kakayahan. Ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay lakas sa atin upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay, anuman ang sinasabi ng iba. Ngayon, habang tayo ay magsasagawa ng pagninilay-nilay sa mga susunod na bahagi ng video na ito, inaanyayahan ko kayong magkomento sa ibaba. Ano ang mga bagay na sa tingin ninyo ay pumipigil sa inyo upang maramdaman ang pagmamahal ng Diyos? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan at sama-sama tayong magdasal at magbigay ng lakas sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang mas marami pa tayong maibahaging mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa hinaharap. Bago tayo magpatuloy, nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos ay nandiyan para sa lahat. Huwag tayong matakot na yakapin ang kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay sa buhay, laging tandaan, mahal ka ng Diyos at nais niya ang lahat ng pinakamainam para sa iyo. Iyan ang katotohanang dapat nating ipaglaban at ipalaganap.
huwag kayong aalis dahil marami pang magagandang mensahe ang darating. Salamat sa inyong presensya at tayo'y patuloy na magpakatatag sa ating pananampalataya. Sa Jeremias 29:11, itinuturo sa atin na ang Diyos ay may mga plano para sa ating buhay na naglalayong maghatid ng kapayapaan at pag-asa. Sa mundo natin ngayon, madalas tayong manghinaan ng loob dahil sa mga sinasabi ng iba. Ang mga opinyon, kritisismo at panghuhusga ng mga tao sa ating paligid ay maaaring magdulot sa atin ng pagdududa sa ating sarili at sa ating halaga. Subalit, ang talatang ito ay nagtuturo na may mas mataas na layunin ng Diyos para sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ang plano ng Diyos na puno ng pag-asa at kabutihan. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay kung saan tayo ay nakaramdam ng pagkabigo o kawalang katiyakan. Maaaring may mga tao na nagbigay ng negatibong komento tungkol sa ating mga kakayahan o desisyon. Sa mga sandaling iyon, madalas tayong nahihirapang makita ang liwanag. Ngunit sa Jeremias 29:11, ipinapaalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at negatibong opinyon, mayroong Diyos na may magandang plano para sa atin. Ang mga plano niya ay hindi lamang nakatuon sa kasalukuyan, kundi sa ating hinaharap. Ang mga pangarap natin, kahit gaano ito kaliit o kalaki, ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng lakas at pagtitiwala na ang ating buhay ay may kahulugan at direksyon. Sa Salmo 139:13-14, makikita natin ang malalim na pagkakaalam at pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang talatang ito ay naglalarawan ng ating natatanging paglikha at halaga. Nagsisilbing paalala ito na tayo ay espesyal sa mata ng Diyos, anuman ang sinasabi ng iba. Ang ating mga kahinaan at kalakasan ay bahagi ng ating pagkatao at ito ang nagbibigay sa atin ng natatanging pagkakakilanlan. Minsan, ang mga tao sa paligid natin ay hindi nakakaunawa sa ating tunay na halaga. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay hinuhusgahan batay sa ating mga pagkakamali o sa mga panlabas na anyo. Subalit, ang Diyos ay hindi tumitingin sa mga bagay na ito. Ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon at hindi nakabatay sa kung ano ang iniisip ng iba. Mahalaga na malaman natin na ang ating halaga ay nakasalalay sa pagmamahal ng Diyos. Sa ating paglalakbay, dapat tayong maniwala sa ating sarili dahil sa pagmamahal ng Diyos na ipinakita sa atin mula pa sa ating paglikha. Ang kanyang pagmamahal ay nagbibigay sa atin ng lakas at tiwala sa ating mga kakayahan. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naroon ang kanyang presensya na nag-uudyok sa atin na ipagpatuloy ang ating mga pangarap at layunin. Ang mensahe ng Salmo 139 ay nagtuturo sa atin na tayo ay nilikha ng may layunin at na tayo ay mahalaga, hindi lamang sa ating sarili kundi lalo na sa Diyos. Sa Romanos 8:38-39, sinasabi na walang makapagpapahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Ang talatang ito ay nagbibigay ng lakas at katiyakan sa ating pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok at pagsubok sa buhay, madalas tayong nag-aalinlangan at naguguluhan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Anuman ang mangyari, ang kanyang pag-ibig ay mananatili sa atin. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay hindi hadlang sa kanyang pagmamahal. Sa katunayan, ang mga ito ay bahagi ng ating pag-unlad at pagtutuwid. Ang Diyos ay nandyan upang yakapin tayo sa ating mga pinagdaraanan at bigyan tayo ng lakas upang malagpasan ang mga ito. Sa lahat ng ito, ang mensahe ay malinaw. Kahit ano paman ang sabihin ng iba, mahalaga ang ating pagkatao at may magandang layunin ng Diyos para sa atin. Ang kanyang pagmamahal ay dapat nating panghawakan at gawing batayan sa ating pagtahak sa landas ng buhay.
Sa bawat hakbang dapat tayong maging mapanampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa atin. Sa ganitong paraan, magagawa nating harapin ang bawat hamon at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan at pag-asa. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga opinyon at mga salita ng iba. Ang mga ito ay maaring maglut sa atin ng pagdududa sa ating sarili at sa ating halaga. Subalit, sa kabila ng mga sinasabi ng mundo, mahalaga na ating tandaan na ang ating tunay na halaga ay nagmumula sa Diyos. Ang ating Diyos na lumikha sa atin ay may mga plano para sa ating kabutihan. Sa Jeremias 29:11, inihahayag ng Diyos na Siya ay may mga plano na puno ng pag-asa at kapayapaan para sa atin. Ipinapahiwatig nito na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. At sa kabila ng mga pagsubok, may magandang hinaharap na inihanda ang Diyos. Ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at tiwala na kahit anong mangyari, may isang Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga nagawa o sa kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa atin. Sa Salmo 139:13-14, ating natutunan ang tungkol sa malalim na ugnayan ng Diyos sa ating pagkatao. Sinasabi dito na tayo ay nilikha ng may layunin at pagmamahal, at tayo ay natatangi. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang halaga na hindi matutumbasan ng opinyon ng ibang tao. Ipinapakita nito na ang ating pagkatao ay mahalaga sa mata ng Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay pinagdududahan o di kaya ay pinapabayaan ng iba, mahalagang balikan ang katotohanang tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos at Siya ay may natatanging plano para sa atin. Ang ating pagkatao sa kabila ng mga panghuhusga ng iba ay puno ng potensyal at kahalagahan sa mata ng ating lumikha. Hindi tayo dapat magpadala sa mga negatibong sinasabi ng iba. Ang kanilang mga opinyon ay hindi dapat maging batayan ng ating halaga. Sa Romanos 8:38-39, inihayag na walang makapagpapahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Anuman ang ating pagdaanan, anuman ang sabihin ng iba, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at lakas. Kahit na tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay suportahan at samahan. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago sa kabila ng ating mga kapintasan at kahinaan. Sa ating mga buhay, may mga pagkakataong tayo ay nahuhulog at nagkukulang. Ngunit sa gitna ng ating mga pagkukulang, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na bumangon muli. Ang Kanyang mga plano para sa atin ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ating nagawa sa nakaraan, kundi sa kung sino tayo sa Kanya. Ang Kanyang pagmamahal ay isang paalala na tayo ay may halaga at may karapatan sa isang magandang hinaharap. Ang mga pangarap na inihanda niya para sa atin ay puno ng pag-asa at liwanag kahit na ang mundo ay puno ng kadiliman. Mahalaga ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Sa mga panahon ng pagdududa at takot, dapat nating isaisip na ang Diyos ay may kabutihan sa ating mga puso. Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin at magtiwala sa Kanyang mga plano. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa ating mga puso. Sa kabila ng mga opinyon ng ibang tao, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at nagtuturo sa atin na tayo ay mahalaga at may layunin. Sa huli, ang ating paglalakbay ay hindi isang solong laban. Tayo ay bahagi ng isang mas malaking kwento na isinulat ng Diyos. Ang ating mga karanasan, maging mabuti man o masama, ay may layunin at bahagi ng Kanyang plano. Kaya't huwag tayong matakot sa mga sinasabi ng iba.
Ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos na puno ng pagmamahal at pag-asa. Siya ang ating lakas at sandigan sa lahat ng panahon. Tayo ay mahalaga sa Kanya at ang ating hinaharap ay puno ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay nariyan upang gabayan tayo patungo sa Kanyang mga plano para sa ating buhay. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga salitang nagmumulan sa iba. Ang mga opinyon, mga panghusga at paminsan-minsan ang mga pang-aalipusta ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na karanasan. Ngunit napakahalaga na maunawaan natin na ang mga ito ay hindi dapat makaapekto sa ating pagkilala sa ating sarili at sa ating halaga sa mata ng Diyos. Ang ating pag-unawa sa pagmamahal ng Diyos ay dapat maging salamin na magbibigay liwanag sa ating mga puso at isipan, lalo na sa panahon ng mga hamon. Sa Romans 8:38-39, makikita natin ang napaka-espesyal na mensahe tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sinasabi dito na walang bagay ang makapagpapahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Ipinapahayag nito ang isang katotohanan na dapat nating ikapit sa ating mga puso. Kahit ano paman ang mangyari sa ating paligid, kahit anong mga pagsubok ang ating pagdaanan, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng matibay na suporta sa ating pananampalataya at nag-uudyok sa atin na huwag mawalan ng pag-asa. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya o naduduwag sa ating kakayahan, mahalagang magsaliksik sa katotohanan na ang Diyos ay laging narito, handang yakapin tayo sa Kanyang walang hanggan at walang kondisyong pagmamahal. Minsan, ang mga tao sa ating paligid ay nagiging sanhi ng ating mga takot at insecurities. Maaaring may mga nagsasabi na hindi ka sapat o hindi ka karapat-dapat sa mga magagandang bagay sa buhay. Ngunit sa Salmo 139:13-14, tayo ay pinapaalalahanan ng ating tunay na halaga. Dito, makikita natin na tayo ay nilikha ng Diyos ng may layunin at pag-ibig. Sinasalamin ng mga talatang ito ang katotohanan na tayo ay natatangi at mahalaga sa Kanya. Sa ating paglikha, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isang espesyal na halaga na hindi nakasalalay sa opinyon ng iba. Ang ating pagkatao at halaga ay nakaugat sa pagmamahal ng Diyos. At wala ng ibang boses ang dapat nating pahalagahan higit pa sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nadidismaya sa mga sinasabi ng iba, dapat nating balikan ang katotohanang ito at ipaalala sa ating sarili na tayo ay minamahal at may layunin. At sa Jeremias 29:2-11, muling pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang mga plano para sa ating kabutihan. Sinasabi dito na ang Diyos ay may mga plano na naglalayong maghatid ng kapayapaan at pag-asa. Bagamat sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at mga problema, ang mensahe ng talatang ito ay nagbibigay liwanag na may magandang hinaharap na inihanda ang Diyos para sa atin. Hindi natin alam ang lahat ng mga detalye ng ating buhay. Ngunit ang pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang mga plano ng Diyos ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa ating kinabukasan. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, dapat nating isaisip na ang Diyos ay may magandang layunin sa likod ng bawat pagsubok. Sa kabila ng mga salitang bumabalot sa atin mula sa ibang tao, mahalaga na patuloy tayong lumakad sa liwanag ng katotohanan ng Diyos. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago at hindi nakasalalay sa ating mga nagawa. Ang ating mga pagkakamali o ang mga panghuhusga ng iba ay hindi dapat maging hadlang sa ating pagunlad at sa ating kakayahang tumanggap ng pagmamahal at pagpapala mula sa Kanya. Kaya naman sa bawat araw, itaas natin ang ating mga mata sa Diyos at umasa sa Kanyang mga pangako.
Sa Kanya makakakita tayo ng tunay na pag-asa at kapayapaan. Sa susunod na bahagi, magkasama tayong mananalangin upang ipagpasalamat ang Kanyang pagmamahal at humingi ng lakas at gabay sa ating paglalakbay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo na may mga pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na aming nararanasan, alam naming ikaw ay nandyan, kasama namin sa bawat hakbang. Sa kabila ng mga salitang maaaring marinig mula sa iba, kami ay naniniwala na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at walang kondisyon. Sa bawat sakit na dinaranas namin, bawat lungkot na bumabalot sa aming mga puso, kami ay humihingi ng iyong liwanag at gabay. O Ama, sa mga pagkakataong kami ay nagdududa, naway patuloy mong ipaalala sa amin na ang iyong pagmamahal ay higit pa sa anumang pangungutya o panghuhusga ng tao. Hindi kami nag-iisa. Ang iyong mga kamay ay nakahanda upang yakapin kami sa aming mga pangangailangan. Sa mga sandaling kami ay napapaligiran ng kawalang katiyakan, bigyan mo kami ng lakas na muling bumangon at magpatuloy. Tulungan mo kaming makita ang mga pagkakataon sa likod ng bawat pagsubok at alalahanin ang mga pangako mo na hindi kailanman mabibigo. Sa aming mga pamilya, kami ay nananalangin para sa pagkakaisa at pagmamahalan. Naway maging simbolo kami ng iyong pag-ibig sa isa't isa. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aaway o hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng karunungan upang makinig at umunawa. Ituro mo sa amin ang halaga ng pagpapatawad at naway hindi kami mapagod sa pagbuo muli ng mga nasirang ugnayan. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay humihiling na ang aming mga puso ay maging bukas sa iyong mga aral. At sa mga pagkakataong kami ay masaktan, naway matutunan naming ito ay bahagi ng aming paglalakbay patungo sa mas malalim na pananampalataya. Diyos ng mga milagro, kami ay humihiling ng iyong tulong sa mga nangangailangan, sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, sa mga naguguluhan at sa mga nahahabag, naway maging daan kami ng iyong pagmamahal at liwanag. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at naway magkaroon sila ng lakas na muling bumangon kahit gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon. Ipinagdarasal namin ang mga kapatid naming nahaharap sa mga pagsubok sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga relasyon at sa kanilang kabuhayan. Naway ipadama mo ang iyong malasakit sa kanila at bigyan mo sila ng mga taong makakatulong at magbibigay ng pag-asa. Panginoon, sa bawat araw na lumilipas, kami ay humihiling na ang aming mga puso ay maging mapagpasalamat sa mga simpleng biyayang natamo, sa mga kaibigan at pamilya na nagbibigay ng suporta, at sa mga pagkakataong kami ay nakakaranas ng iyong kabutihan. Naway maging inspirasyon kami sa iba at ipakita ang iyong pagmamahal sa bawat tao na aming nakakasalubong. Sa bawat ngiti, sa bawat pagtulong, at sa bawat salita, naway maging salamin kami ng iyong liwanag sa mundong ito. Sa aming mga pangarap at hangarin, kami ay humihiling ng iyong gabay. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway ipakita mo sa amin ang tamang direksyon. Bigyan mo kami ng lakas at determinasyon upang ipagpatuloy ang aming mga layunin habang kami ay nagtitiwala sa iyong plano. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot o nagdududa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay laging nandyan upang suportahan kami. Sa mga hamon na darating, tulungan mo kaming maging matatag at hindi mawala ng pag-asa. O Diyos, sa mga oras na kami ay nag-iisa at tila walang nakikinig, naway madama namin ang iyong yakap. Sa bawat pag-iyak at pagdaramdam, naway maging aming lakas ang iyong mga salita. Huwag mo kaming hayaan na mawala ng pag-asa, kundi itaas mo kami sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan.
Sa mga pagkakataong kami ay napapagod, bigyan mo kami ng pahinga at kapayapaan. Ang aming mga pangarap, mga takot at mga pag-asa ay iniaalay namin sa iyong mga kamay. O Diyos na aming tagapagligtas, sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot at pangamba, naway ipakita mo sa amin ang iyong mga palatandaan na kami ay hindi nag-iisa. Sa mga oras ng kadiliman, bigyan mo kami ng pananampalataya na ang liwanag ay darating at ang bawat unos ay may hangganan. Naway muling lumutang sa aming mga isip ang mga alaala ng iyong mga ginawa sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ang mga himala, ang mga pagbabago, at ang mga tagumpay na nagbigay diin sa iyong kapangyarihan. Panginoon, sa aming paglalakbay, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at handang tanggapin ang mga aral na dala ng buhay. Sa mga sandaling kami ay nagkakamali, naway bigyan mo kami ng lakas ng loob na aminin ang aming mga pagkukulang at ituwid ang aming mga landas. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahang bumangon mula sa aming mga pagkakamali at magpatuloy sa laban. O Diyos, sa bawat pagkakataong kami ay nakakaranas ng pagdududa o kawalang sigla, tulungan mo kaming alalahanin ang mga pagkakataon na kami ay nakatanggap ng iyong mga biyaya, ang mga simpleng bagay na madalas naming pinapabayaan, gaya ng mga ngiti ng mga mahal sa buhay, ang mga pagkakaibigan na nagbibigay lakas, at ang mga pagkakataong kami ay nakakatulong sa iba. Sa mga biyayang ito, naway makapagbigay kami ng inspirasyon sa iba at maging dahilan ng kanilang pag-asa. Sa aming mga komunidad, kami ay nananalangin para sa pagkakaisa at pagmamahalan. Naway maging boses kami ng kapayapaan sa mga tao na nahaharap sa hidwaan at alitan. Ipinapanalangin namin ang mga lider ng aming bayan, naway bigyan mo sila ng karunungan at malasakit upang makagawa ng mga desisyon na makabubuti para sa lahat. Sa bawat hakbang nila, naway maging gabay mo ang kanilang mga puso at isip upang sila'y maging instrumento ng pagbabago. Diyos ng pag-asa, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok sa aming kalusugan, kami ay humihiling ng iyong kagalingan. Sa mga taong may karamdaman, naway ipadama mo ang iyong presensya at pag-ibig sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas upang labanan ang kanilang mga sakit at bigyan mo sila ng mga doktor at mga espesyalista na may malasakit at kasanayan upang mapadali ang kanilang pagaling. Sa mga nagmamahal sa kanila, ibuhos mo ang kapayapaan at pag-asa na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Sa mga oras ng kawalang katiyakan, ipaalala mo sa amin na ang aming mga pangarap ay hindi nasasayang. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway maging matatag kami sa aming mga layunin at ipagpatuloy ang aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Ipinagdarasal namin ang aming mga anak, naway bigyan mo sila ng liwanag at gabay sa kanilang mga landas. Naway lumaki silang may takot sa iyo, puno ng kaalaman at katalinuhan, at maging mga tagapagdala ng iyong pagmamahal sa mundong ito. Sa aming mga puso, naway manatili ang iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay napapagod, bigyan mo kami ng pahinga at kapayapaan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay lakas at aliw. Tulungan mo kami sa aming mga pagdarasal na kami ay maging matiyaga at hindi mawalan ng pag-asa sa mga bagay na aming inaasahan. O Diyos, sa aming pagtutulungan at pagkakaisa, naway maging liwanag kami sa isa't isa. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, sa bawat ngiti at pagtulong sa kapwa, naway maging inspirasyon kami sa mga tao sa aming paligid. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pananampalataya sa aming mga sarili at sa isa't isa, kundi bigyan mo kami ng lakas na ipagpatuloy ang aming mga layunin para sa ikaw, sa aming bayan at sa aming mga pamilya.
Sa lahat ng ito, aming Diyos, kami ay nananalangin at nagtitiwala sa iyong walang hanggan na pagmamahal at pagkalinga. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang napakahalagang katotohanan na sa kabila ng mga pagsubok at mga salitang maaaring nagdadala ng pagdududa, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggan at tapat. Sa mundong puno ng ingay at mga opinyon, mahalaga na tayo ay bumalik sa salita ng Diyos at alalahanin ang kanyang mga pangako. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Kasama natin ang isang Diyos na nakakaalam ng ating mga puso at ang mga pangarap na kanyang inilagay sa atin. Sa bawat araw na tayo ay bumangon, may bagong pagkakataon tayong maranasan ang kanyang kabutihan. Ang mga tao sa ating paligid ay maaaring magsalita ng hindi maganda o magbigay ng mga negatibong opinyon. Ngunit ang Diyos ay hindi kailaman nagkukulang sa kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa atin. Tayo ay nilikha sa kanyang wangis at bawat isa sa atin ay may natatanging layunin na dapat nating tuklasin. Kaya't huwag tayong magpadaig sa takot o sa mga salitang nagdudulot ng pag-aalinlangan. Sa halip, hayaang ang mga pangako ng Diyos ang maging liwanag sa ating landas. Minsan, maaring makaramdam tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay tila napakalayo. Ngunit ito ay narito lamang, naghihintay na tayo ay lumapit at makipag-ugnayan sa Kanya. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nakadepende sa ating mga nagawa o sa ating mga pagkukulang. Ito ay isang pag-ibig na nag-aanyaya sa atin na muling bumangon at ipagpatuloy ang ating paglalakbay kahit gaano man ito kahirap. Sa mga pagkakataong ikaw ay nawawalan ng pag-asa, isaisip mong may plano ang Diyos para sa iyo. Siya ay laging nandyan, handang umalalay at gabayan ka sa bawat hakbang. Habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, huwag nating kalimutan ang halaga ng pagkakaroon ng komunidad. Ang mga tao na nakapaligid sa atin, mga kaibigan, pamilya at iba, pang mananampalataya ay mahalaga sa ating pagunlad. Magbigay tayo ng suporta at pagmamahal sa isa't isa at sama-sama tayong magpatuloy sa pag-abot sa mga pangarap na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Huwag nating hayaang ang mga negatibong salita ng iba ay maging hadlang sa ating pagunlad. Sa halip, gamitin natin ang mga ito bilang pagkakataon upang lumago at maging mas matatag sa ating pananampalataya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, alalahanin na ang Diyos ay naririto upang ipakita ang kanyang kabutihan. Siya ay may mga plano na puno ng pag-asa at magandang kinabukasan para sa atin. Tayo ay tinawag na maging liwanag sa mundo at sa ating mga salita at gawa, maipapakita natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya at ang mga magagandang bagay na kanyang ginawa sa atin. Ang bawat kwento ng tagumpay, kahit gaano ito kaliit, ay isang patutuo sa kanyang kabutihan. Sa mga susunod na araw, patuloy tayong manalangin at makinig sa kanyang boses. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong kung kinakailangan. Sa ating paglalakbay, ang mga pagsubok ay hindi maiiwasan, ngunit ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang magdadala sa atin sa tagumpay. Naway ang ating puso ay maging bukas sa mga bagong pagkakataon at ang ating isipan ay puno ng pag-asa. At tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at Siya ay nagmamahal sa iyo ng labis. Tayo ay may mga pangarap na dapat ipaglaban at mga layunin na dapat maabot. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Kanya ay isang pag-ibig na tunay at walang kapantay. Sa bawat araw, yakapin ang katotohanan ito at itaguyod ang iyong sarili sa Kanyang mga pangako. Sa ngalan ni Jesus, patuloy tayong maglakbay na may pag-asa
at pagmamahal sa ating mga puso.